Ay awan ito nakuha ang na founder and na father na CDCC. Irasong to iga CDCC San Mateo ay may gamuta isa. Tayo mo i-welcome ang aming Bishop Jaime Dino. Sa umma. Hello. O, yun na. Mas makas na. Hello. Hello. O, yun na. Makas na. Thank you. Hello. Okay. Diyos na ditang namin. Marayaw iyaku onlo kita kasta extension di Pastor Oji. Ipuapot ang iyaku na ito na. Pinabulaboy ko. Dari, estimate laya ito nga. Sa mo kita kasta nang kita nabas sa kasta nang ilawan na dito ulan. Makasta, turita sibital kani, bagi bali inapira ni Brad Uma. Ito ako kunumang. Awang pangata, tali Brad ang lati, wa. Bypass, tali Brad ang lati. Awang kita, gani, yellow man yan. Nga, hindi ko na yellow, to, green. Kita ang pagi. Nagbira kami tali. Kasi kami, araray yung pagkalaman. Kasi kami na CBCC San Mateo. Amuno, iakagyanan to the business, to a business with no sign is a sign of no business. Iakagyanan ka. Ngayon, dagadaka to sign na business. Amen. Wala tayong mapuaya po. Kakuha mo no, adi na sa mga nabi, business ni Pastor Oji. Si Pastor Oji, kaflo ko ta ministry. Dati, kasama ko si Pastor Oji, na-kids ministry kami doon Pastor Oji, biya kami kids sila, itakay-bita rin tanag, 40,000 to tagay na. Tanda mo na ito, galong ko. Yan itong tatay, ito ministry mi. Doon ni Pastor Oji, kids ministry. Mga years ago, 40 years ago. Dati 40 ka rin, dago ni Pastor Oji, dato ka, teso nga, kananong pumuli ng buka na. Yan, pagsasabi ko ba? Sinagdagan ko niya yan. Marayaw iya po, kindo to, malandagit ang, tayo, doon itigilaw, huwag na iya po, Juan, Kapitulo 9. Kapitulo 9, Mabelo Futa 1, at 4. Tapanlangalakad ni Jesus, natolay na huling, na Mabelo Futa tanikaya na. Diya po sa disipulo nila, Mestro, sindi inatagaruli na gafu na di kaya na tubuling daw nga tumalay. Yaya ono ibagana na Sibibag si Jesus.
Ari to megaphone at katagaluyan na or katagaluyan na magalala, yung daya na iyaya tubuling, tapay nung bepasingan ipagkapangwa na Diyos. Mawag to watang ipagwa na dornyakan, takanawag na pagang, tanong tal igabi, awangan na to matrabaho. Takyaga pagang to yetauton na davong, sakan itulo na mundo. Yung iuvavog na yafu, mga kimando ito. Magkumbag kami na ikaw ofo, ikulusip mi i-presensyam yung nga iglesia ay trabaho, siko nangigafo, siko pagdagong trabaho, sikaw imalibaling. Ikatalo miyaw kalimang. Papalo kami taniniyadegang mo, tao nga iglesia, ngaming imasingan mi tumapya ay bunga na ang loo mo, ang nakapasikan. Diyos mi tumakapangwa, ibida na kami, nawagan mo inonong ni. Tutuan na kami, ay tutunurin, igaya mo iratang tao nga selebrasyon na purga importante para ikunusin ang loob mo pagkapangwang anak ka Diyos ay maging namin iuren tayo ikasal mi tangalan ni Jesus. Amen. Magido ba kita? Yung i-text ng tasamoyin, i-mabilidad ng is a reminder for us to be diligent and productive. Yung imaging paradam talim ng tumawag to malalak po itang maging productive, especially in pursuing God's work. Kapag ito pal, taoray na Diyos, because time is limited, we do not have all the time. Awa, we are in a hurry or have a limited amount of time to complete a task, and we need to act quickly on move on. Sharing the gospel, appearing in yung unfinished business. Tuwita gabi ay limimpe na si Pastor Edwin Tayafo. Nandiyan kami tayo alas 3, alas 2. Nandiyan, tuloy hospital. Ngayon doon, sa kwarto ni Pastor Edwin kasi hinihintay na lang yung last breath niya. Para fluctuate na BP na, heart rate na, auto-sat na, yung oxygen level. Kami po ay naghihintay kung ano ang gagawin ng Panginoon. Habang naghihintay kami, nakakarinig pa naman si Pastor Edwin at kung minsan ay nakapag-respond. Nag-i-sign na sila. Ngayon ay habang taga-kapitali, nandun kami,
pinipigan ko to versikulo ina habang baligatang yayay magistragan mabibiga to versikulo tapeno mabadlaban na yan binibigmi Salmo 23 pagkatapos i Daniel 12 patungkol sa mga nagpapagal sa pagkakahayag ng Ebanghelyo ay may malaking gantimpala sa Panginoon na magiging hindi lang superstar or megastar, magiging star of the universe. O yun ang binasa namin mga versikulo sa kanya habang ipagpaginapaga. Tulit mano kami nga na taday importante to dibantang ana mawag to ibantang pa napakalaga na narinig sa kanya ng nurse niya at sinabi din sa amin. Tinanong siya kasama nandun yung kanyang mga anak. Ay hindi sila lahat sa BKC ko. Yun. Anong pangalan mo? Kasi tinetesting kung paghinda na pala o hindi na. Edwin. Ilan taon na po kayo, sir? 69 po na. Saan kayo, sir? O na nurse? Sa langit. Talangi po na. Talangi, Jack, uka, flu ko Diyos. Kabalit na iglan na ilangi. Giminalo kaya yan. Abono, isa sa napakahalagang prinsipyo na dapat yakapin natin. At dapat malaman natin, when we breathe our last, the only thing that matters is that your name is written in the book of life. So, ano ilalagta mo yun, di mo inamo mo, tatay lamang importante. Yan, ganun. Awan to kwenta na, ibakang, ikwarto, ikukwa, i-honor, kapangyarihan. Nagamuan to kwenta na tatay lamang importante. Lectura, inagam mo, tanlangin. Amen. Nabalin na naman ni Pastor Edwin Ikingwana. And yet the harvest is plentiful, but di lang imatrabaho. Kada mga nabalin na trabaho na yafo. Kahit ang data ditang ipatay ni Pastor Edwin, mag-remind na ditang, mag-ipanono na ditang, to meron pong hangganan ang trabaho natin dito sa mundo. E gani ipahulti mo na. Kita nakikita ya Jesus, magtrabaho itam habang ega itiyempo baga. Darating ang panahon, awang nga na tumatrabaho, yatong itiyempo, sa ngaon na nabalik na rin trabaho, taday lamang importante, are you good or bad? Toto na to po. Tingin na ubobog na yafo, ta 2 Corinto 5:10. Pero pagkasitam namin, ay umarumang ta trono na pamanundo ng Diyos. Tapeno kada tatay na ditang alawat at tam
bago na trabaho tam, durante nagkegat tam na davong makasta o ari. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one of us may receive what is due him for the things done while in the body, makasta o marake. So yan itong istorya na patuloy. Kasungo yan, kay unfinished business. Ano yan itong pag-idispani layagay yan na mapiyaga mo. Taludugan nung ikayang kukingin. Kaya nung unfinished business. Sharing the gospel. Yan all punto. Sharing the gospel is God's business. Worship, God's business. Dasal, mag-ministry, God's business. Tiginaya ni Jesus na kapina, natataalegad na I have to be with my Father's business. Somewhere, ipagilaya-gaya ta ovog na yafo ay trabaho business na Diyos. It is not merely a human project, but a task we receive from the Lord. Yung kwantang tumalaya-gaya, gawain ng Panginoon, gawain to galing sa langit. Hindi ito basta trabaho ng tao. Ngayon, sa katuruan ng ating Panginoon, ayon sa nabasa natin, tingin na, kailangan natin tapusin o lugawin yung ipinagagawa ng Ama. Ibig sabihin, the Father's business, si Jesus nakafocus. Kasi, kung napansin po natin, binasa natin ang katanungan ng mga disipulo, at yung sila makaliwa, yaya o magalaan na. Parang gloria ng Diyos yan tungkol ni Jesus. Kabalid na yapon ni Jesus to mawag to paligatan Father's business. Problema, nung at kita karo church, to kalamang to natay, ay kalamang to kada na kanayong, kada na nakabalin, hindi nakatapos, mahina, at yung iba, ay natay na, megafuta, ayada ma-focus ta Father's business. Hindi po nila naintindihan o kulang, hindi malinaw ang pagkakaintindi sa tinanggap nilang ministry sa Panginoon. Yan itong problema. So itong text, si Jesus, He teaches and encourages us by His example to do the same. Dapat, nung nag-focus si Jesus, walang ibang ginawa. May timetable si Jesus. Timetable na. Ay nakafocus lamang tayo ay makuha na yapo. Awang ito talagang tukwan ni Jesus. Kagagaw, tapatuloy na kagagaw, sigurado na, tubalingan na, ipakuha na yaman na. Kasi, inalawa na tayo yaman na. So ito, yung trabaho ay itudo na yapo tagitang. Encourage na itam, ta example na, to paligat tam yaya. Seryoso tam, take it seriously. Not lightly, because this is the only job that counts for eternity.
seryoso at tamyaw, tayaw lamang itrabaho to ikebalingan na tanganangay. May kabuluhan, tangtanging trabaho na may kabuluhan na magpakailanman. There is nothing more valuable in this life than sharing the gospel. Awangan na ito mas pangina ataw tapagtulay. Awangan na ito mas importante ataw tapagtulay. Awan ito pagkikomperang ko ito mas maalaga. Anir na pagibilay na ebanghelyo. Mega food na ipatrabaho o pagibilay na ebanghelyo is a matter of life and death. It dispels the difference between heaven and hell. Yaw lamang itrabaho to ege-enge ngangangay to kebalingan na ang resulta na tapatuloy na tuloy. So ito i-challenge na nito. Ano man ang personal na business mo. Ngayon, disiplo nung tinawag ng ating Panginoon, alam po naman natin na kanilang business, hindi lang trabaho, yari manisda, yari pati lamang to trabaho, hindi business nila yun. Ngayon, nung tinawag ng Panginoon sila sa gawain ng Diyos, para talibago na trabaho, kigin ni Jesus, alina na tumalamo igafatan no, tolay ka na, igafatan mo, o no, tolay, undugan no, ikarawa, nag-change siya to business. Sa nga nakilala na si Jesus, disiplo na nag-change to business. From fishers of fish to fishers of men. From fisherman to fishers of man. So, dakal to pagtalina business na. Maliga gawin, mahirap gawin yun. Yung iiwan mo, yung business mo, kasi yan, business, pagtulayan yan. Oh. Maliban doon, iniwan ang mga friends nila, katrabaho nila. Kung iniwan nila ang business nila at katrabaho nila para sa business ng ating Panginoon, malaking decision yun sa buhay. Dakal to desisyon tapatole na alam po naman natin na maraming mga Kristiyano hanggang ngayon hindi pa nakakapag-decide kung kahit tinawag ng Panginoon at matagal ng tinawag ng Panginoon, ayan na makapag-decide to iiwan ang business, ang niyayakap niya, yung business niya, yung personal business, personal selfish ambition na. So, alinesin mo, hindi pa kakatapos. Awan tumalingan na. Yung disiplo, alam po natin hanggang ngayon, dahil ang pag-ministry ay, counter-culture. Yung i-kontra ta kultura na tuloy. Palawa ko yung trabaho, may mag-ministry ka. Yan ang pangapaputuwal ko. Mabisik ka mag-Christian, mag-ministry. Yan ang counter-culture na. So, yung iniiwan mo yung regular mong trabaho para sumunod kay Jesus
Sa pananaw ng mundo, yan ay isang kamangmangan. Kaya ang iba sa atin, nahihiya sa mga kaibigan, maski alam nila na tinawag ng Panginoon, hindi pa rin sumusunod dahil yun na nahihiya. Kamangmangan lang, kaulapan. So kung ito ay isang desisyon na iwan mo ang personal business mo upang sumunod at pasakop sa business ng ating Panginoon, kung ito ay counterculture, ibig sabihin nito, it runs against the flow of our blood. Kontra na kaya na ikararwatan. Kontra. Kaya na maraming sumusurrender, ay maraming hindi sumusunod, hindi pinaunlakan yung imbitasyon ng ating Panginoon kasi mariga. Ngayon, kaya very tension kami ng disiplo, we will abandon it all for the sake of the cross. For the sake of the all. Ang Buddha to matakita kira. Ang Buddha to ang tumala ka. Ang Buddha, bakit itong mga disipulo patuloy nilang ginagawa ang isang bagay na alam naman nila na dahil dito nasasaktan sila. Nagsasakripisyo sila. Dahil punta naintindihan nila, katakal na call ng Diyos. Sa moment, kaya ko gagko na foto na katakitan. Nais ko pong iyakap, idampi sa puso na bawat isa narin dito ngayon. Itong isang prinsipyo. Huwag po natin ipagpapalit ang personal ambition natin, agenda natin sa business ng Panginoon, sapagkat yan po ay isang kamangmangan sa langit. Ayatam itali i-business na Diyos to pagtrabaho at ta sarili tam to business to amo mabatukwenta na daate lamang kagdagfong maski mabalik ka to sikat, maski makapangyarihan ka, maski mabalik ka to celebrity, maski no kuang namin iligdagfong doon may ikararoon na infierno, awan to kwenta na. So, nono katang tumabiyag. Tiganag daw, few days ago, Tuesday, pero kami prayer meeting sa family. Ang balita ni Pastor Elio, galing sa St. Paul, si Pastor Edwin, okay na ang vital signs, okay na natutuwa ang kanyang doktor kasi nakikita progress na health na. Tayo na few days, kikinaalaga, makakansyon nila. Actually, doon sa kanyang kwarto, habang nandun kami, nakansyon kami ito makapagawa ka. Sa nga nabalik kansyon, kikinaalaga, pastorya, kalakansyon, ang niyama. Pagkatapos, tapos piga oras pala, natayin na. Sitang itubulog, tayo po ang susunod. Sitang isusunod. Ipakyafu, are you in the Father's business? Or outside the Father's business? Kadukat naman, especially the Pastor Sito. Awakan na ito mas importante no ari nagkakatrabaho na yaman.
si Pastor Edwin, kapso ko yan. Medyo malapong to, mensahe, okay lang ka rin. Brown out maba. Ngunita ako to ibulo ko yan kasi deacon yan. Sa kabilang day, church building na CBCC. Ibulo-bulo ko, ako po ito pastor. Ngayon, ina po potential na kasi maskino ka ng eskwela, grade, wala tama, grade 2. Grade 2 ka lagi pag-absent. Grade 2 lang. Kaya naku, ikuha na, potential na. Basta ako na magbibig, okay yun. Iwalwalo pa ta ministry. Kaya dito, kaya mo ma-ministry, kaya mo mapas. O ba? So, niya, pulo ko na kani, yan na. Nafurulo nila di Pastor Bert, Pastor Ronnie, si Mayor Rafulo. Ay, bintang, iyagi ta Cebu. Iyagi ta Cebu, ta kumbinsi ko itong pastor na, ta aruna ko na. Pastor, tudwada pa ito mag-English kayo. Kaya na tudwada pa ito mag-English na pero napatutang ito pa, hindi makikipida na pa. Yagin na Cebu, tayo kay conference tayo na Baptist, General Conference na Baptist Conference of the Philippines. Naki-conference kami. Itaki ay ang barko. Ay, natakyan dito barko. Pagtagpong shooting. Ako rin shooting, nasikat to pelikula to Titanic. Akan to yari. Yung pinari ka ni Dolphy. Titanic. Titanic na pelikula. Titanic. Ano yan, si Pastor Edwin kasi cargo, yaya, barko. Baka nawawang. Ano yan, kuya yan. Kaka-shooting. Ginawa na si Shasha. Ano Dolphy. Ano hindi mo mag-ginawa ng shooting, makakasta siguro. Kabalid na, parang kuya, ipagka baby, itaki na aeroplano. Tina, mapastor ka na. Naman na. Akala na ako ng Diyos na yun. Problema, pastor, lang. Yan ay mapensahe ito, mapalit, laya. Mapalit, mapensahe. Yan, ikapya ko yan, ikuwang mas kiliwa ng membro, itarasi mo mga liwa, pa, mula pa. Ano, sumutumak ko na naman na, pastor. Kakuya mong pastor, sumutumak ko na naman na, payay. Kung nalito pa mo ito, pagurayan mo naman, awak ako yan at tamang ko. Pag tumana na ganyan, hindi magkasay, yan kaya mo pastor. Nung inagalan na ng Diyos, hindi na. Nung inagalan na Diyos, conforme na sa gano'n. Kapatid niyari, hindi ka po na i-ministry. Amutan mo pa ito successful i-ministry. O yan, ipo po iyan po. Kasi mas kinusundi ka, kahit sino ka, kahit mababa ang pinag-aralan mo, basta may willingness, ito ang prinsipyo ng vision. God did not call the equipped, but He equips the called. So, kanagalan na Diyos yung dati antigo. Yan yung inagalan na pag-antigo na. Amen? Ako na rin ikuha na niya po. Ikaparaanan na niya po. So, yung kata-father's business, para yung iya po. Tambo, isurrender yan. Kasi, we are accountable ultimately
To Him and to Him alone. Ari ko si BCC, di pa na parang tanisa. Kano mga umurubang yung matay ka mo. Kada yung marubang itang tayafo. Ang muna lang pag Ginoo. Ari, bawat isa atin, alam natin kung faith tapat tayo sa Panginoon, kung ilang beses na natin na tinakasan si Lord, kung ang dami natin rason, alam natin yan, ang utang yan, no? Ang tagal ka nang kinukumbinsi ni Lord. Hanggang ngayon, malapit ka nang mamatay, hindi ka pa rin kumbinsido. Tikunin ka mo yun awang na tumas makasta ta Father's business. Marayaw iya po ta agagata ina kung pa yun napad na datang kinakasta ina. Amen? Amen. So, beka dua ka na rin. Okay. Dito, at sharing the gospel to the perishing ay very unfinished business na. Limited in time. Limited. Kay Jesus, matrabaho itang kago na maga. Doktor i-chempo, gabi nga na sangaw, hawakan na sangaw ito matrabaho. So, i-chempo ay limitado. Akan tuante, no ka mabilis tam. Hindi habang panahon ay magbibilis tayo. Si Pastor Edwin, nung inuwi sa bahay nila galing sa ospital, yung first na uwi niya, sabi niya sa kanyang mga anak, gusto ko sana, ang dami ko pang gustong matapos sa Diyos. Tawa ka na eh. Finish or not finish, pass your paper na si Pastor Edwin. So, yun, natapos na si Pastor Edwin. Hindi natin alam. Baka soon gabi tapos na din tayo. Fly away with Jesus. Nagtangap mo, sino ba kaya mo sunod ba? So, yan ta, i-check po tayo. I-time, ministry time. Napaka-halaga. So, tatay ito importante ito gano'n, kaya nga nasa Bible yung katuruan ko patungkol sa time, kahalagahan niya, time is the only commodity that when you spend it, you will never regain it. Yan tatay ito dito, tadi ka mo. I-check po, basta no, tapasangan nila ilig ko. Sabado, to 25 na Oktubre 2025, hindi na babalik ito. Mas kinonikwar mo. Kaya nga naman ulit iiba na garay, abotan ito ilig ko sa Sabado, so may parehas na pang Sabado, so kasi ang pananaw natin, that time, cyclical, yan yung maligo. Yan yung Amerikano, linear. Basta na balik 2025, October 25. Kamo naman ulit. Yan, itong isipa mo na. No absent ka sa may, absent ka na natin, no ka. Yung mga hindi nakarating. Absent ka na, awagan ito. Hindi, sa next year na, iba yung next year. Diba? Kung hindi ka nakapunta sa ministry, pinabayaan mo yung ministry, hindi ka nakapag-evangelize, susunod na linggo na lang, iba yung sunod na linggo, na yung linggo. Iba sunod na Sabado, sabay na Sabado. So, ulit ko kiling, time, sobra, ka-importante na. Yan ang naganap ng time is gold. Ayun, time. Bofu in time. Bofu. Ano kung kikunin ka mo, yun dapat bawat sa atin, pagka nakita natin, yan lulubog ang araw, kasi every time
the sun goes down, it brings with it a part of your life. Kada magdasa, hindi nasa mata dito ako. Kada magdasa, nasa mata dito ako. Mofu ako. Eh ngayon, ani ba ikaw mo tayo tiyempo? Ani pa kusang ko tayo oras tunyawa na Diyos na niko? I-oras tunyawa na Diyos na niko, ay paratan niko, paratan isa. Yatong i-oras tunyawa na Diyos na niko. Yata matuloy itang pagkatao. Tapos dayawan kami Diyos, tadyan na matuloy nila. So ngayon, tatay to no important in time kasi ay business na Diyos siya. Ipag-ibilay ito hobo. Ay kailangan seryoso at tabiyo. Kasi si Jesus reminded the disciples that they do not have the luxury of time. There is not enough time available, so a task must be done quickly without the flexibility to take a leisurely or unhurried approach. Katang i-delay, i-delete to, ikumpante, ipagwalaya ko tagintang. Ngayon, kapag tinignan natin, nireview natin ang paggamit natin sa time natin. Nireview natin ang ministry natin. Tanungin natin sarili natin. Pagdating ng panahon, nahaharap ako sa Panginoon. Hindi ba ako matatakot? Hindi ba ako mahihiya? Na nilustay ko ang oras na binigay sa akin ng Panginoon. Akagyanan, nakamang ira, don't just spend your time, invest it para sa eternity. Kamu basta gastong ni tiyempong, invest mo para sa eternity. Tanday no akagyanan, no, hindi mo ikarwang ina ito, iba na, hindi ko ako tanong, mapapastime. In time ay kanagamit ito pang pastime. Ano ko mo tanong? Pamatay oras. Kana itang sinulo na iyafu to bargerer na time. In time ay ma-invest para ta eternity. Kasi kuluga importante time bitang to tiyempo mabalinyaw ang trabaho. So, tatuto na yafu, there is urgency ta sharing the gospel. Kaya urgency na. Mawag to kanatatay kagintam, kanaing mapabibibi. Because katotohanan, we do not have all the time. Akan to, agamana sa oras lang, agamana sa oras lang, agamana sa oras. You limited in time. You limited in time. You are ikikigang ko ta foto noa. No, limited in time. If you are a Christian, you should always be in the Father's business. Kada agaw, kada momento, mawag tuekitam
kada business na yama. Awang to tiyempo to business wala pa. Kada ang yamo business na yama, kada kuha mo business na yama, kada karagatan mo business na yama, nono po mo business na yama. We should always be in the Father's business. Kasi, taday lang buhay kam. Taday lang. Tanto pelikula yun. Tulugo, uli mo man at ito. Bigtan lang ang talibat, ipatuloy ka. Bigtan lang. Ang mono, ha? O yung isa nyo, citizen, tatong nila. Taday nga. Sa inyo, dati, Gaya po, wala mo naman sa senior citizen na. Umega tas kami dahil kita, may kita safe mode. Agad kanita ko, senior citizen kita, ayos ko. Kaya ni bang busy, ba dito senior citizen? Ako dito senior citizen, 80 na po. Sikap father's business na nakalayo. Father's business. Business that is not father's business. Monkey business yan. Ito kwenta na. Ultimo, this is the only job that can alter the eternal destiny of a person. Yaway i-share to gospel kung unfinished business lang. Yaw lamang i-business. Yaw lamang i-trabaho to awayana kalibagong i-kondisyon na tolay. Physically, spiritually, socially, naming tapatolay na. Dito, nakita natin itong recipient ng God's grace ay bulag-yaya. Actually, ang buong lesson itong chapter 9 hanggang sa 10, Jesus is the light of the world. Yan ang buong lesson. Bulag. Ngayon, inuro na Yahweh nakasigang yaya. Pagkatapos niyang nakakita, adigling mo na-share. Na-share, excited dyan na-share. Pati Paris, share na. Ako pagkatulis, so tingin na nagdijab mo na ka ni Jesus, excited. Samantala, yung tayo, ilang seminars na tayo, ilang courses na patungkol sa evangelism, ilang beses na tayong na-train, hanggang ngayon, wala pa tayong na-share kahit isa. Samantala ito, yan bulag. Norway batala, ala Norway na espirituang to kalagayan na, sige na na-share yan. Yun bulag. Kung Jesus, sa kang i-light. Yaya imagyawa to nawa na tolay. Sintang instrumento. Yung disipulo kinausap ni Jesus, tinuruan ni Jesus, ipinakita ni Jesus sa kanila ang kanyang ministry, ang kanyang example, the model that they can pattern their life after. Pasigan ni Jesus. In chapter 9, habang natangalakad ni Jesus, kaya nagiging busy si Jesus pagagawa ng business ng Diyos. So you will be a recipient. Takaro'y tolay ta utol na davong to umay ta infierno.
Kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, siguradong mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Especially yung mga kakilala natin. Pananagutan natin ang dugo nila sa Panginoon. Tapagan daga na kaya yung kakilala natin, sino ka mag-anak, wagi, yena, yama. Kanamawag to, umay ka mo tayo yung lugar. Taway mo yan ng mga malaya-laya. Hindi po natin na ginagawa ito dahil gusto natin mapuno itong church. Ginagawa natin ito sapagkat kailangan ng hindi Kristiyano ang mga tao katulad natin na nananampalataya upang makilala si Kristo, maligtas. Dapat umay itam. O yan ang Revelation 14:6-7. Yeah. Revelation describes an angel flying in the heavens with the everlasting gospel to proclaim a message to all people on earth. Pamensahe ba na may evangelize pala ang angel? Ngayon yung dito lang sa Revelation isinulat yung gospel na everlasting. Tatanong ko ito ba? Basta gospel dito, everlasting. Gospel. Yan. This message has yari lang din what? Yari verse mismo. Yari verse. I want to what? Ibigan ko na naman. Pasensya no ka magultimon ka na. Verse 6, nakabalinaw, nasingat ko itaday mga nga anghel nga kumagakagat katanga kauton kasa imban nalayon nga ebanghelyo nga lambuyag na tangamin nga tutulay kauton nga davong tutulay na magdumaruma irasa tribu pagovovo ana nasyon di kukulle na nga kinagi baga nasika mo kay Diyos ang naiyawa ano sa ipambakakwa kasinigtal na na oras na pamarundo na ta sinolay dahil aywan mo yaya na namarato ta lani dafon bebay ko agit ang namin na pagkafwan na dalalano yung imensahe na angel. So, patumarong interpretation na denomination. Yung interpretation na kawan, kasi ito ay doon sa part ng tribulation period. Sa ano ay gana na tribulation, yun pas sigariga. Kristiyano ila, sige, kagintatang, tapos na ang gawain natin. Tapos na, narapture na itang ikulgatan, kuwantang, pre-trip itang. Pre-millennial period. Narapture itang na, tribulation, yan yung 14 yun 13 isinto ba ng 13? Manono mo yung 13, yaring meron ka 666. Okay. So somewhere,
kay tanganata lagi, nabatang yung medyo Christian. Lahat ng tunay na Christian, tuloy na binay si Jesus na rapture na Christian, tunay na Christian, yung naiwan dito, yung mga sinang Christian. Yung medyo Christian lang. Ngayon, dahil nandito sila, siyempre magsisisi ang mga yan. Dapat tinutuo ko yung dapat kasi kada tinutuo. Inatabi John 3:36. Last na ito verse na niyo. Promise. Pakinggan natin dito, mga pastor. Sintam namin. Tapelo, kasi napakahalagang verse ito. Isindi lamang na mangurugta na Diyos ay egasa ina mo nga deta nanay. Next to verse. Ngayon, isindi lamang na ari nga mangurugta na Diyos ay awan sayaw nga ina mo. Ito ba? Isindi lamang na mangurugta na Diyos ay egasa ina mo nga deta nanay. Ngayon, isindi lamang na ari nga mangurugta na Diyos ay awan sayaw nga ina mo. Ngayon, mananayog sa ibato. Actually, ibang translation sa King James Version, King James Version, sino man ang nanampalataya pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, yung mga hindi sumunod sa Diyos, yun ang translation. Yung mga hindi sumunod. Anong translation mo, Pastor Joel? Anong tingin? Ang sumasampalataya sa anak ay magmumulak. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon. Yan, yung hindi sumusunod. Sa kanya ang purot. Kung sinabi mo, naniniwala ka, subalit hindi ka sumusunod, patay ka. Dali dapat kata-kata kasi ang daming ang mga nag-claim professing Christian, sabi nila Christian ako, nananampalataya ako, ang hinanap ng Panginoon, sumusunod ka ba? Ayan, ang bunga ng pananampalataya dapat sumusunod. Ngayon kung hindi sumusunod, nananahan sa kanya ang puot ng Diyos. Ngayon sa rapture, kailan ba ang rapture yun umaitag ng langit? Kailan ba yun? Baka hindi na tayo, baka katapra nananghalian kaitag na ng langit. Kailan ba yun? Hindi natin alam. Awan to say niya. Yung pagbalik ni Jesus, yung second coming, may mga palatandaan. Yung rapture, wala. Ngayon, ano ba? Tag ka to yan ko na i-tiyempo, ito na. Dapat simulat ko na. Ito na yung pagka-i-tiyempo kung tumamarkan to 666. Yung London, nagsisimula na. Last month, nasingapi. Yan yung mamarka. Mamega ko na. Mas siga. Yan yung national ID doon. National ID individuality kita. Nakakami na ito ng Bernie. Kasi, ikikita, sumono, ayuda, benda, kung kasi na ID. So, agad ng Bernie. Baka yan ang usada sa mo. Yan, awag kagina sa mo. Nonopan mo, Naminis. Ikigin na, Matthew 24, earthquake in various places. Sa mga earthquake, siyempre, gera. Ang nasigatan niya itong gera, alinesin mo, bising. Mabising tolay, di matahira, batay, taki. Taki, pestilence. Besin mo na namin niya ito. Ngayon,
Ikurugan na karong yan angel. Ay yan angel, hindi literal na angel. Yan daw ay yung paggamit sa teknolohiya, sa internet, sa online, kung vlogger kayo. O yan, lumilipad ng mensahe dapat ng Panginoon, hindi mensahe ng demonyo. Dapat ginagamit natin yung social media, yan platform, yan online to ministry natin para makarating ang Ebanghelyo sa mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig. Ganda na Alam niyo na, pati na lamang. So ngayon, unfinished business, tapusin na natin. Importante, hindi natin matapos kung tayo ni Lord, bahala na yung yari hindi. May iwan, sabi ni Vita, sino kaya kukuha sa bahay natin pagka nag-iwan? Yari pagbidan niya. Wala ni Iran, bintang pagkakapamulinan itrabaho ka ay business ng Diyos, talakulat ka, managot kang kanisa, nalawak kang kanisa, may katuwa, talig na. Ultimo, importante, yung lamang trabaho to awayan na kalibago, destinasyon ng Korea. Kaya alam mo, maraming magpapasalamat sa Panginoon sa CBCC dahil sa mga churches na replant natin. Amen? Kaya pa natin ng 200 na pastor, pero makamit natin yung goal natin. 200 pa na mag-commit na pastor. Gusto nyo mag-commit, pirma na dito. Tumanaw na ito tapusin kang business na Yafo. Malayong Yafo, God bless you all. Pakibago itong bendisyon na po po, naging na ito uvovog mo, pakilaman ito megafutaw, lubi kami ito review ang miklat tolay ni. Imbes ito tamang namin problema, imbes ito nigam ni problema, imbes ito itago ni problema, naging mi matay ay mamuli kami. Ay igafumi, matolay ito para tani ko, naging mi matay, talang kurgan mi, trabaho kinyawa mo ni kami. Tapala na kami ng lugar ito pang ministeryan mi. Bendisyonan na kami ako, tapeno beto palmi anilaman trabaho tunikarbong ta CBCC. Yaw idasal mi tangalan ni Jesus. Amen.